much. Okay, back to our guest here, Dr. Francisco Heralde III of UP Manila, and they have this project using GPS in the fight against dengue. Okay, no? Before the break, Frank, you were telling me, doon sa isang nakakolekta yung mga lamok, out of 10, 8 ang infected with the dengue virus. Now, minsan, hindi lang isang klase ng virus ang nasa isang lamok. Ano pa yung isang klase ng virus? So, kasi may 4 na serotypes eh. Ano ibig sabihin ng serotype? Ibig sabihin, yung klase ng dengue virus, hindi lang siya iisang klase. No? Okay. So, meron siyang 4 na serotypes. Pag sinabing serotype, pag nasa dugo mo, iba yung reaction niya. So, magkakaiba yung reaction niya. Okay. Kaya nakakarakterize yan in terms of serotype, yung reaction ng serum doon sa virus. So, yun yung ginagamit na... serum type. S-E-R-U-M. Yeah. Okay. Yeah. Ngayon, yung base sa mga pag-aaral, yung serotype 2 ng dengue virus, yun yung pinaka... Delikado. So kaya yun yung gusto nating makita din na para pag ganun, mas bibigyan natin ng early warning yung community, kung lalo na kung merong ganong klaseng serotype ang nakikita sa lamok doon sa lugar nila. At napatunayan nga namin na merong iilan, mga 2 o 3 na sample doon na infected ng serotype 1 at serotype 2. So, dalawa? So, pwedeng nangyayari yun. Okay. So, ang lifespan, ang life cycle ng isang lamok is 3 weeks, no? So, sa itong panahon na to, 3 weeks, you have 21 days. So, marami nang makakagat yan kung infected yan, no? At hindi ka agad mapupuksan ng mga tao sa komunidad. Ang ano naman kasi, ang lamok ay mangangagat, especially yung babaeng lamok ang nangangagat. Ganun. Yung lalaki hindi nangangagat. Paano ko malalaman ako kumagat sa akin babaeng lamok? Sigurado yung kumagat sa iyo ay babaeng lamok kasi kailangan nila yung blood nung para sustenance nila, para makapag-breed sila. Okay. Yeah, kaya yun. So, and then during the time na nakagat, doon natatransmit yung virus. Kasi so, nasa ibig mo sabihin, gland. Frank, hindi nangangagat ang male mosquito. Yes, tama. Babae mosquito lang ang nangangagat. Correct. Kita mo, Limuel, may natututuhan tayo ngayong araw na to. How interesting. So, kailangan nila ang dugo para makapag-breed sila. Yeah. Okay. So, okay. Marami pa akong katanungan sa iyo, Dr. Heralde, no? Yes. But let's listen first to this song coming from Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Friends, you're listening to Mornings with M. I'm Mila Alora, and we are joined here this morning by Dr. Francisco Heralde III of UP Manila, and they have this project using the GPS locator in the fight against dengue. Okay, Frank, no? Itong mga data na nakukolekta nyo, no? Saan nyo naman isineshare tong mga to? Yung nakukuha namin na data ay aming ina-upload kasi gumawa kami ng website. Okay. Anong pangalan? Masi-search mo yung website pag ginugol mo yung genomic surveillance of dengue virus. So medyo mahaba-haba kasi yung yung kanyang URL. So basta i-google mo lang yung genomic surveillance of dengue virus, and then yung unang mahihit na site, i-click mo yung link na yon, pupunta ka doon sa aming website. Okay. At doon makikita mo yung konting description tungkol sa aming project. At pagkatapos ay merong part doon na yung experimental site namin kung saan nakalagay yung aming mga traps, at pagkatapos yung mga collection data summary namin. So meron kaming na-upload na 2 collection data, yung June 11 at yung June 29. So hopefully mga 2 months ago na yun. And then
So pag pinuntahan mo yon, meron kang makikita na idadaling ka niya sa isang site na merong spreadsheet na nandoon nakalista yung detalye ng mga bahay na minomonitor namin na meron kami mga traps na nakalagay, mosquito traps na nakalagay. At ano yung mga bilang ng mga insekto at mosquito na nakuha doon sa trap. At pagkatapos pati yung binibilang nyo, ha? Oo, binibilang. Oo. Talaga rin at saka yung last column doon, yung kung based doon sa test namin kung positive ba sila o negative ba sila ng dengue. Oo. And then merong isang site doon na nandoon yung link kung gusto mong makita in detail kung nasaan yun. Pag kinlik mo, dadalhin ka sa Google Maps at meron doong button na ma-identify kung saang location yung so, teka, sampling site. ngayon, ang ano nyo lang, pilot area nyo was Old Balara and neighboring barangays, no? Opo, ano tong yung nakuha nyo bang datang yun? Senior nyo sa mga barangay officials at saka sa local government? Binigay namin itong link na to sa Quezon City Health Department at sa Barangay Health Center. Okay. Para they have the freedom to access this information at makakapag-strategize sila nung kanilang programa. In fact, ngayon, yung barangay kapitan ng Old Balara, si Kapitan Beda Torrecampo, meron na silang aktibong programa ngayon ng pag-clean up drive nila na sa barangay. Oo. Ayun. Ang pinakamensahe nang gusto nating mangyari is para malaman nung mga barangay kung saan sila mag-uumpisang maglinis. Oo. At saka yung mismong house kung saan nakalagay yung mga traps, kung may makita man doon, ay doon na sila mag-implement nung aktibong programa nila na pag destroy ng mga yung stagnant water containers na yun. Oo. Parang kailangan mo talaga ikaw sa household mo, kailangan mo mag-establish ng parang clean field na wala kang mga tubig sa palibot mo na napondo. In fact, ang gusto nga sana naming mangyari is that itong programa na to, ginagawa to 3 to 5 days after a rain. Kasi pag umuulan naman, hindi naman makakapag-breed masyado yung mga lamok sa labas. Ganun yun? Kasi maraming disruption, tumutulo yung ulan. So pagkatapos nung rain, di ba, may pondong tubig, mag-stay siya dyan hanggang sa ma-dry. Doon sa bandang Alulod. Yes. So yun yung period na yun, yung 2 to 5 days after the rain. That's the time na maggagawa ng programa na matapon, mai-destroy lahat yung mga tubig na napondo na yon. So, dapat initiative na yun ng household na i-create niya yung field na yun para maiwasan niya yung dengue. Pero, normally, Frank, ang napapansin ko doon sa pamamahay ko, sa kitchen, sa mga ilalim ng mga lababo, at saka sa banyo, sa mga banyo. Kasi may mga tubig din doon, di ba? So, kailangan panatilihing malinis ang mga ilalim ng ating mga kitchen doon sa mga lababo. Yes. Hindi ba dyan nagbabahay din? Oo. Ang special dito sa dengue, mosquito, yung Aedes, kasi malinis siya. Gusto niya mag-breed sa malinis na tubig. Iba rin siya. Oo, kaya nga gusto niya yung malinis na tubig. Ganon? Oo. Hindi siya, kasi doon sa experiment namin, gumawa kami ng mga, yung mga traps namin, nilagyan namin ng yeast and sugar para supposedly ma-attract sila, no? Pero nakita namin na actually hindi sila na-attract doon at saka hindi sila nag-iitlog doon sa medyo yung murky water. Instead yung dumami yung mga fruit fly, yung mga langaw. So hindi sila doon. Kaya nagpalit kami ng nagawa kami strategy. Clean yung water na nilalagay namin. Talaga? And that's the time na we saw na pumupunta sila doon at nag-itlog sila, nakita kami ng mga kitikiti. Ganon. Interesting. Okay. So anong gagawin namin? Tayo, mga ordinaryong mga households, mga mamamayan. So dapat wala lang tubig, period.
yun yung pinakamura na system na makokontrol natin sila. Kasi pwede naman tayong gumamit ng mga larvicidal agent. Yun nga yung sabi na mga insecticide. Yes, insecticide and everything. So, but it's bad for the health then, no? Oo, yeah. So we have to make that balance of yeah. At saka yung paggamit nga ng mga parang parang repellent, no? Mosquito repellents, ganyan, para hindi ka rin naman makagat. So yun yung gusto nating mangyari. Parang yung main strategy talaga is to be able to get rid of that breeding site and establish parang your own clean field. So yung mga, say for example, meron ka dyang aquarium, malinis naman yung aquarium mo, pwede ba mag-breed doon ng mga lamok? Pwede silang mag-breed doon, pero kung meron kang isda doon, kakainin ng isda. Yeah, yun yung kainin. Kasi meron din kaming isang project din na biocontrol organisms naman yung ginagamit nila. Merong biocontrol animals sila na ginagamit. So, yung head naman itong project na to ay sa UP Los Baños, si Dr. Pio Javier. Ang kanyang pag-aaral naman ay sa water bug. Kasi itong mga water bug na nakita nila sa palayan, malakas kumain ng mga kitikiti. At yun yung inaaral nila na pwedeng i-introduce din doon sa community, paramihin, para makontrol yung mga kitikiti. Ito yung mga ang anak ng lamok, yung mga kitikiti, di ba? Yes. Pero mas magaling na din pala mga aquarium ka, kasi pag doon sila nag-breed, kakainin ng mga isda. Yes, tama po. Limuel, bibili ka na ng aquarium ngayon. Okay, now let's listen to this song coming from the Stylistics. Break Up to Make Up. Welcome back to Mornings with M. I'm Mila Alora with our guest for this morning, Dr. Francisco Hiralde III of UP Manila, with their project, the use of GPS locators in the fight against dengue. Okay, Frank, no? During the break, you were telling me merong dengue remove. Ano naman yun? Yung dengue remove, ito yung pangalan ng research program na kabuuan ng research program na pinondohan ng National Research Council. So nag-umpisa ito noong October last year. Yung National Research Council, inimbitahan nila kami na mag-submit ng proposal about dengue. Kasi nga nakita ng nakita nga yung pangangailangan na magkaroon ng holistic program. Merong community-based intervention sa dengue. So kaya na-formulate namin yun kasi yung dengue remove, ang meaning nung, it's an acronym, no, for Research on Mosquito, Virus, and Eco-Socioeconomics. So kaya yung hinati namin sila sa tatlong arm. So yung research sa mosquito, merong 4 na proyekto doon. So yung isa ay yung tungkol sa tungkol doon sa water bug as a control agent. The one being developed now in Los Baños. Yes. The other one is yung sa Philippine Nuclear Research Institute, yung magde-develop sila ng sterile male mosquito. At yung isa naman ay magde-develop sila ng herbal larvicidal agent against the mosquito. Herbal? Herbal na larvicidal agent. Okay. Mga extract ng mga halaman na pwedeng pampatay sa mosquito. At actually, yung pang-apat doon, yung parang compendium, yung parang update ng anong mga nangyayari tungkol sa mosquito. So, sinama na namin yun doon. At yung sa aspeto naman ng virus, isa doon yung sa akin, yung pag-aaral, yung genomic surveillance ng virus, development ng diagnostic kit na pwedeng magamit sa barangay health center. Oo. Kasi sabi namin, yung ginagawa namin ngayon na pag-detect ng virus, medyo mabusisi, no, matrabaho. Kasi we need a machine, and then pagkatapos... What kind of machine? We call it a PCR machine, polymerase chain reaction. Kasi ang nangyayari doon, yung virus, yung kanyang RNA, no, ay minsan kakaunti lang talaga yung kopya noon, no? Masyadong mga picogram quantity yan. So ngayon, ang ginagawa natin, pinaparami natin yun using that machine na amplify, parang Xerox copy. Puproduce siya ng maraming copies ng virus para
madidetect na natin yung level niya. Kaya nalalaman namin, kahit isang kopya lang ng RNA na nakita doon sa mosquito na yun, ma-amplify yun million times at makikita natin doon sa ating machine.